My top 15 sa Miss Universe Philippines 2026 headshot photos, kilalanin. Hello Cruellas, mabuhay! This is Geisel Ortega, ang bragger na Blanca at hindi Gisera gaya ng iba. Hello! Ayan, so ngayon ko na ilalatag ang aking Miss Universe Philippines 2026 top 15 sa top headshot, yung stand out baga para sa mga mata ko yung headshot. Natutuwa lang ako kasi yung headshot nila ngayon kakaiba na, same background, same AI same lang kasi dati, di ba, kanya-kanyang pasa ng headshot, tapos yung mga pinapasa nila mga graduation picture, mga ganun, di ba, tapos mga less quality na headshot, tapos kung nakaganon, may nakaganon, wala na ngayong mga kamay-kamay, may pa-AI na sila. May pa-moving, ganon. Tama ba yung pinagagawa ko? May mga ganyan na yung pa-headshot nila, kaya tuwang-tuwa talaga ako, di ba? At least, sumusunod din kayo sa sa panahon, kaya hindi kayo kung ano-ano mga pinagpo-post ninyo nga. Gumaganon-ganon pa doon. Tsaka-tsaka talaga. May mga daliri doon sa headshot nila. Kasali ba yung daliri sa head? Yun, sana ganyan lang, continuous lang. Although nasobrahan sa filter, at least, di ba? Pare-parehas, di ba? Ng bongga-bongga. Walang favoritism kasi at saka mahahalata mo talaga before sa headshot mula 2020 hanggang 2025 mahahalata mo talaga kung yung kandidata ay poor. Talagang discrimination is real talaga at mahahalata mo talaga pag yung kandidata ay may makinarya. May ang ganda ng pailaw, ang ganda ng mga kung ano-ano, pa-makeup, whatsoever. Yung iba, graduation picture talaga yung pinapasa, Miss Aklan, di ba? Nakakaloka. So ayun, kaya gustong-gusto ko ngayon. Kayo wag na kayong mag-inarte na over-filtered. Okay na yan. Kayo nga din sa mga picture ninyo, mga profile ninyo, mga over-filtered din kayo. Diba? Huwag kayong mga plastic. Eto na nga ang aking top 15. Top 15 kasi dami akong nagandahan. My number 15 sa aking listahan, Cebu City, April Smith. This is the best photo ever ni April Smith headshot. Sa lahat, ganun. Ba't ganun? Ba't kailangan nagmamadali? Tingnan nyo yung Instagram ni April Smith. Ito talaga ang pagaganda talaga ni April Smith dito. Kaya pasok na pasok sa baka talaga sa akin sa top 15 si April Smith. Galing, ang ganda, beautiful, amazing. Number 14 sa akin listahan, Batangas. Alam mo, si Miss Batangas, ewan ko, ako lang siguro nakaka-recognize sa kanya. Ewan ko dyan sa iba, pero ang ganda-ganda niya talaga. Nagkagandahan talaga ako. Tingnan mo yung headshot na diba? It's a tie. Ha? Charot lang, ganda niya talaga. Bakit nagtataka ako? Bakit hindi siya pinapansin ng mga ng ibang mga pageant vlogger? Hindi ko maintindihan. Doon sila sa mga hype candidates na wala namang ganda. Yan. Number 13 sa aking listahan, Nueva Ecija. To be fair at diba, may nag-comment ako kay Nueva Ecija na sana na strong naman yung the way she looks and the way she walk and the way she everything na humarap sa sa media. Pero dito sa headshot photo niya, I love it. Ang ganda-ganda niya. Kaya kabog at kabog at patok na patok sa akin sa number 13 si Miss Nueva Ecija. Michelle, ano yun? Korean. Michelle Berchel. Number 12 sa akin listahan. Kahit na may asawa, kahit na lola na ito. Lola! Kahit na matanda na ito, kabog pa rin. Kalibo Aklan. Imelda Swihart. Napakaganda. Yung gandang hindi nagpapaalila. Ito yung gandang hindi nagpapaapi. Alam mo yun, kahit saan mong bardagulan at saka pageant na dadalhin, ito yung gandang hindi nagpapaapi at hindi nagpapalukob. Tingnan mo naman. Pinakasulong tayo ng kilay, ang beautiful na. Kalibo Aklan, Imelda Swihart at number 12. My number 11 sa aking listahan, dami no. Iloilo City, Zesta Espinosa. Ang batang ito, Diyosa. Ang galing-galing pa maglakad.
Gusto ko yung mga double turn mo ha. Huwag mo kaming bitinin. Gawin mong 5. Sa mga pa-eksena sa swimsuit competition at sa lahat ng mga activity at mga parampahan ng Miss Universe Philippines, trademark mo talaga yung Zesta, ang double turn at saka napakaganda talaga ng walk mo. Itataya talaga kita Iloilo City. Ang ganda ng walk mo, ang bonggang-bongga. Pero yung face, hindi lang siya magaling sa walk, ang face, beautiful. Beautiful. Ang ano ko dito ha, ang husga ko dito sa sa headshot photos nila ay yung kanilang photos lang ha. Lang pakialam doon sa pinaggagawa nila at saka kung anong eksena nila sa buhay. Basta yung face, amazing. Serving Miss Universe. Ganon. Si Zesta Espinosa ng Iloilo City. Ito na ang aking top 10. Bilisan ko na kay anong oras na. May number 10 sa aking listahan, Laguna, Laguna. Yes, napakaganda. Isabel Prats. Grabe. Face card. Siya ang pinakamaganda sa Laguna. Maganda din si Miss Luz Baños ha. Kabog din yung face lock niya. Pero siguro top 20 lang siya sa akin. But number 10 talaga sa akin si Miss Laguna, Isabel Prats. Amazing! Talagang lumaban ka, be. Huwag kang magpakakabog at huwag kang makinig sa mga hype na mga ibang mga tao na wala namang kadating-dating. Kagaya ng mga kababaryo mo. Charot lang! Number 9 sa aking listahan, nagulat talaga ako. Isa siya sa pinaka-face card at pinaka-maamo sa competition, Albay. Ay, Puryagaba. Krishna, ang ganda ng mukha mo. Ang ganda talaga ng mukha mo. Ang perfect. Pang lahat. Ang ganda talaga. Siyempre, siyang bungad ng Miss Universe Philippines, Albay. Ang ganda mo, be! Grabe, congratulations sa'yo. Sana kumabuk ka ng bonggang-bongga ha. Kasi face card talaga. Siya ang isa sa pang magaganda dito sa competition ng bonggang-bongga. Number 8 sa aking listahan, Muntinlupa, Adela May Marshall. Grabe. Nakikitaan mo talaga ng model-model ang pagmumukha. Yung mga bahagi ng mga mukha ni Adela May. Makikita mo talaga na Asia's Next Top Model talaga ang level. Ganon. Kasi yung mga, ano ba tawag dito, yung mga korte ng pagmumukha mo ay pang laban talaga. Beauty queen na beauty queen, model na model. Oh! Kaya kabog na kabog. Number 8, Adela May Marshall. May number 7 sa aking listahan. Napakaganda nito. Baguio City. Si Baguio, alam mo, napakaganda. Hindi ko lang kasi so over fear siya sa picture na ito. Parang galit siya. Parang malaki ang kasalanan ng mga katabi niyang mga girl. Parang naapakan siya dito sa picture dito, pero napakaganda. Face card, yung mga bahagi ng mga pagmumukha niya, alavan talaga. Napakaganda ni Roxy. Oh my gosh. Kaya kung makipagpalitan ng mukha, itong mukha yung dapat mong, kung makikipagpalitan ka ng mukha, itong mukha mo yung wish mong magiging sayo. Ang ganda ng batang ito, nakakaloka. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan, Pampanga. Si Pampanga, ang ganda ng mukha, kaya lang hindi ko bet yung more buhok. At saka parang nagulat siya dahil sa eksena na yan, na sobrahan siguro ng ewan. Basta, kaya nilagay ko lang siya sa akin number 6. Hindi ko bet ang ang headshot, pero ang nakikita mo naman yung ebidensyang napakagandang babae, di ba? So ayun lang, hindi talaga nag-shine bright like a diamond yung kanyang headshot, but still number 6 siya sa aking listahan. May number 5 sa aking listahan na Sultan Kudarat. Napakaganda, Sultan Kudarat. Bakit ganon? Parang ipinamamukha mo sa amin na morena tapos ganyang kaganda. Parang ipapamukha mo sa amin na hindi namin deserve maging moreno. Ha? Ang ganda-ganda ng mukha mo, face card talaga ng bonggang-bongga. At sana, consistent, Sultan Kudarat I know naman when it comes sa botohan, ilalaban ka talaga ng iyong probinsya. So, consistent yung performance at saka yung beauty hanggang sa dulo para hindi ka na matanggal sa top 5 kasi apakagandang bata. Jen Rose Javier, I love it. Love it. Love it. My number 4 sa aking listahan, isa pa itong Diyosa, Summer Island. Oh my God, Catherine Warden. Bakit ganon? Kakaingit, di ba? Di ba kayo nainggit? Ha? To be fair naman,
Grabe, napakagandang pagbubuka na meron si Catherine Warden ng Summer Island. Basta mga Bisaya talaga, bongga, no? Oh, kabog, napakaganda. Wala akong masasabi, maganda lang. Get ka, no? At number 4, Catherine Wardell. Number 3 sa akin listahan, La Union, Bea Melanman-Dorsky. Number 3 lang, maraming siguro. Number 3 lang kasi parang hindi ko bet ang hair. Parang hindi na pulido. Ayun, hindi na pulido ng bonggang-bongga. That's why nilagay ko lang siya sa aking number 3. Pero face card, hello. Pagmumukhang bang ganyan, ilalagay mo sa ilalim. No, hindi. May mga part lang na, at saka may mga, yung kila, yung hair, parang a little bit, hindi na pulido ng bonggang-bongga. That's why, nilagay ko lang siya sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan, Tarlac, Marian Arellano. Kung magpapanalo ang Miss Universe Philippines na hindi mistisa at pure Pilipina, walang halong mekos-mekos, ito ang deserve. Pinaka-deserve is lahat ng deserving. Marian Arellano. Matangkad, Filipina beauty, nakakaloka, ang ganda. Yung magsa-stand out kahit kanino itabi. Kasi nga dahil sa kulay, dahil sa itsura niya, bongga, I love it. Bukod doon, matangkad pa. Oh my gosh, magna cum laude pa. Oh my gosh, talagang yung mga Little Miss Philippines na mga kalaban niya, mangangapa talaga dahil ganda lang ang meron sila. Tapos ito maganda na, matangkad pa. Oh my gosh. At number 2, Marian Arellano ng Tarlac. Ito na, nag-stand out talaga siya sa akin. Number 1 sa aking listahan. Hindi ko rin inaasahan, pero siya talaga ang nagandahan ako. Nicole Borromeo ng Cebu Province. Pagkakita ko ng headshot, ay, number 1 to. Sunod, number 1 to. Nicole Borromeo. Ang ganda. Ganyan, face. Sana yung galawan Nicole ha, pero dito man tayo mag-judge sa face. Face card sa atin Nicole Borromeo mo. Wala talaga. Siya talaga ang top ko sa sa headshot. Ang ganda ng hair, ganda ng makeup, ang ganda ng everything. Kumbaga, nandun yung haba ng mukha, perfect, hindi bilugan, ganon. Nandun yung phrase na eksena, nandun, ganda lang. Walang budol. Maganda lang, walang filter. May filter for sure. Pero nakita ko naman to sa personal, no? Hello. Basta sabi mo, si Nicole, hindi maganda. Makikipag-away ako. Ang ganda talaga, mabait pa. So, number 1 sa aking listahan, Cebu Province, Nicole Borromeo. Kayo guys, sinong nag-top sa inyo sa headshot AI Kinemi ng Miss Universe Philippines? AI Kinemi, hindi ko alam kung ano tawag dyan eh. So, comment down below lang kayo ng bonggang-bongga para masaya. Pag-usapan natin kung sino yung mga number 1 nyo. Pero wala naman akong pakialam kung sino yung number 1 mo. Basta ito ang aking top 15. Huwag ninyong hanapin kung wala, ha? Ang hilig nyong maghanap ng wala. Ibig sabihin pag wala, wala. Di ba? Huwag nyo ipilit kasi hindi maganda. Charot lang. Maganda naman silang lahat. May ganon. Maganda naman silang lahat. Hindi nga lang kumabog dito. Mas the best top 15 ito for my eyes only. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam sa mga bitter.